Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos has condemned Vice President Sara Duterte's recent remarks. In a statement, Sandro said he cannot remain silent over the matter while Duterte, quote, threatens to exhume his grandfather, former dictator Ferdinand Sr., and threatens to behead his dad, President Bongbong Marcos. He also noted that his father has not retaliated against Duterte's remarks. The younger Marcos said the Vice President has crossed the line with her comments this time. At balita natin, may sagot na rin daw si VP Duterte sa mga patutsada sa kanya. Alamin natin yan mula kay News 5 correspondent Ria Fernandez. Ria! Hello, Lord, Denise. Magandang hapon. Okay. Ano naman ang counter-attack ng mga counter-attack galing sa kampo ng mga Marcos at sa ilang government officials? Lord, unahin na natin yung mainit-init pa, no? Yung reaction o reply ni VP Sara Duterte doon sa statement ng presidential son na si Congressman Sandro Marcos. At idamay na rin natin yung naging pahayag ng anak ni Senador Amy Marcos na si Governor Matthew Manotoc ng Ilocos Norte kahapon. Well, ang sagot lang dyan ng vice, hindi daw siya magkokomento doon sa mga naging pahayag ng mga anak kasi natural affinity raw yun ng mga anak, no? Na kumbaga natural reaction na idepensa yung kanilang mga magulang. Siya lang naman daw yung anak na hindi nagdedepensa sa kanyang ama o magulang, katulad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, sa kaso daw nila, it's the other way around. Yung tatay niya, yung nagdepensa o nagdedepensa sa kanya. Nanahimik daw siya tungkol doon sa mga isyong binapato sa kanya long time ago. Not until yung tatay na daw niya nag-speak up para doon sa mga nagkikriticize sa kanya. Saan ba sinabi ito ni Vice President Duterte? Sa social media ba? Nagpa-press con ba siya? O saan nakuha itong info na ito? Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makuha yung kanyang panig sa maraming issue dito sa sideline o ambush interview ng event ng PCCI dito sa isang hotel sa Pasay City. So, meron siyang event kung saan siya yung guest of honor at saka keynote speaker, no, sa harap ng iba't ibang mga negosyante sa iba't ibang lugar ng bansa. Ria, yung tanong, no, sila ba, itong si VP Sara and si Senator Amy, mag-BFF pa rin ba? Ano na bang estado ng kanilang friendship? Tinanong natin yan eh. Tama, Denise, no, tinanong natin ano na bang relationship status, friendship over ba, o they're just going through a phase or test of friendship lang, no? Well, sabi niya, she doesn't know, she cannot speculate, but as far as she is concerned, Senator Amy is a senator and a friend. So, as we speak, friend pa rin niya si Senator Amy. Pero, eto matapos daw yung kanyang press conference nung Friday, nag-message or nag-text daw siya kay Senator Amy. And ang sabi niya, cold daw yung naging reply. Malamig, cold. Yung naging reply ni Senator Amy sa kanya. Tinanong namin ano yung context or content ng message niya and yung reply. Sabi niya, pinaubayan niya na kay Senator Amy yun bilang nakatatanda raw. Pero, base daw doon sa kanilang common friend, naiirita raw si Senator Amy kay VP Sara at kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sagot naman ni VP Sara at pinapaabot niya through their common friend, papunta kay Senator Amy, wag daw sa kanila ni PBBM mainis. Dapat daw kay First Lady Lisa Araneta Marcos at kay Speaker Martin Romualdez. Ba, nadadagdagan ng mga pangalan na involved. Oo. She may not look like it, ano, pero ano ba yung mood kanina nung nakausap ninyo nitong Vice President? Considering maraming nag-condemn sa kanyang mga shocking na sinabi, was she carrying herself with more confidence ba na parang nakaisa siya at pinag-uusapan siya? Ano bang general demeanor niya kanina? Oh, well, of course, borrowing her words, I cannot speculate. Pero, well, the usual official, no, na may kailangan siyang gawin. So, guest of honor siya dito sa isang event. Okay naman, normal naman yung kanyang demeanor.
the usual public official, the usual Oo. vice president. Professional Tapos lang. sa press conference, or I mean sa ambush interview, not the press conference. Ambush interview niya kanina, okay din naman. No? Pero may sagot siya dyan, no? Inano niya na lang, inisa niya na lang. Hindi na by personality, pero inisa-isa lang niya yung mga adjectives na binato sa kanya, yung unusual, unbecoming, unstable, ano ba yun, unsound mind. So, mga 5 yun na nagsisimula daw saan. So, sabi niya, o sige, yan ang... Go ahead, go ahead. Sige, sabi niya, yun yung sinasabi niya sa akin, no? Go siya sa neuropsychiatric test. Actually, if she undergoes neuropsychiatric test, it's going to be her 3rd time. The first one was when she applied for as PAO lawyer. The second time was for a court case. Then, ito. Pero matutuloy lang daw ito kung yung mga kongresista na tatakbo ulit sa eleksyon ay mag-undergo din. Noong una, hindi mo na neuropsych test, drug test. So sabi niya, punta tayo sa Davao District kasi yun lang daw ang medyo nare-recall niya as of the moment. Yung kapatid niya, si Congressman Paulo Duterte at yung kanya magiging katunggali sa distrito na si Congresswoman Migs Nograles. But in general, pati daw yung mga miyembro ng Young Guns, dapat magpa-drug test din daw at dapat daw televised. Saka sabi niya dapat yung Philippine Medical Association or kung may Psychiatric Society, yun daw ang mag-set ng guidelines. Meron pa siyang mga condition dapat hindi, kung tama ba parang dapat not within 3 months, dapat ura-urada daw kasi pagka daw makakapag, parang fasting parang ganon. Tapos dapat through hair follicle testing. So may mga condition siya. Daming oras, ha? Anyway, maraming salamat sa oras mo. Ang ating News Hour correspondent, Ria Fernandez.